Sama-sama tayong magiging saksi. May immigration lookout bulletin order na laban sa mga sinampahan ng reklamo kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Kasama po rito sina Atong Ang, Gretchen Barreto at mahigit 50 iba pa. Saksi, si Salima Refran. Mga binanggit ni Patidongan have been issued lookout bulletins already. Naglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order ang Department of Justice laban sa negosyanteng si Atong Ang, aktresa si Gretchen Barreto, dating NCRPO Chief Jonel Estomo at mahigit 50 pang inirereklamo kaugnay ng pagkawala ng mga sabongero. Di tulad ng isang whole departure order, hindi pinagbabawal ng Lookout Bulletin Order ang paglabas nila sa bansa. Pero nire-require niya ng immigration na iulat sa DOJ ang paglabas o tangkang paglabas sa bansa. Ayon sa DOJ Secretary, meron nang nakaalis ng Pilipinas. Yung may isang umalis ng bansa, ewan ko na kung nakabalik na. Is he a main player? Isa po sa mga alpha members? Kapatid siya ni Atong Ang. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Ang, Barreto at Estomo. Pero dati na nilang itinanggi ang anumang kaugnayan sa pagkawala ng mga sabongero. Kasama rin sa reklamo ang akusado rin at tinuturing na whistleblower na si Dondon Patidongan at ilan pang pulis na idinawit niya sa kanyang salaysay. Ayon pa sa DOJ, malapit na sila maglabas sa mga subpoena para sa preliminary investigation sa mga reklamong multiple murder, kidnapping with serious illegal detention at iba pa laban sa respondents. Pag-aaralan rin ang paghingi ng PHDO o Precautionary Whole Departure Order sa Korte. We will study that if, for example, there is basis not to anticipate that any of them might abscond or probably leave the country or there is that danger. Sinegundahan naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang binunyag ng NAPOLCOM na may isa pang active police general at ilang pang pulis ang iniimbestigahan. Isa pang general na ginawang regional director na hindi dapat inilagay sa pwesto niyo. Kasi siya yung naging nagbigay ng tulong at ayuda sa mga suspect dito sa missing sabongeros. Kaugnay naman ng paggalugad sa Taal Lake, sinabi ni Remulla na magkakaroon ng recovery period ang divers ng Philippine Coast Guard. Delikado na raw kasi sa kalusugan ng estado ng lawa. Yung mga divers nagkakaroon ng skin disease, they're getting skin infections because it's full of fecal matter. The lake is full of fecal matter and other very unhealthy contents. Taal Lake is really dying and they're dumping the dead there. Gumagamit na rin daw ng decompression chambers ang divers para mapabilis ang kanilang recovery. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Arestado na isa sa mga suspect sa pagpatay sa isang lalaking natagpo ang nakagapos sa loob ng isang hotel sa Quezon City. At ayon sa mga pulis, umamin ng suspect na kasintahan siya ng biktima. Saksi, si Marizo Mali. Nakabusal, duguan, nakagapos na extension cord ang mga paa at kamay at wala ng buhay. Sa ganyang kalunos-lunos na sitwasyon, nadatnan ang 38 gulang na lalaki sa isang hotel sa Cubao, Quezon City. Malapit po siya sa CR, nakadapa at may tali po yung paa. Nagkalat din ang mga gamit sa kwarto kung saan may natagpo ang drug paraphernalia ang pulisya. Base sa investigasyon, pasado alas 8 ng gabi noong Miyerkules, nag-check-in mag-isa ang biktima. Makalipas ang 24 oras, Laps na sila sa oras nila, kinatok sila ng room boy. Nung hindi po nagre-response, ginamitan po ng master key. At doon niya po natagpuan na wala na pong buhay. base sa nakuhang CCTV ng pulisya, makikita ang lalaking ito na tila may hinihintay at may dalang helmet. Maya-maya, umangkas siya sa tumigil na motor. Ayon sa pulisya, ninakaw ng dalawa ang motorsiklo, bitbit ang iba pang gamit ng biktima. Ang may-ari ng motorsiklo, dating karelasyon at ngayon matalik na kaibigan ng biktima. Kwento niya, nag-chat pa noong Miyerkules ang kaibigan para manghiram ng 3,500 pesos, pambili raw ng mga gamit. Di rin kasi ako masyadong nagtatanong and kulang siya ng pera. Yun nga po hindi ko po kilala, pero kampante po ako dahil nga po sa kaibigan ko nga po siya. Pero kanina, may kumontak ulit sa kanya gamit ang numero at nanghihingi na ng 4,000 piso para matubos ang motor.
Doon na siya nakipagtulungan sa mga pulis hanggang sa maaresto ang isa sa mga suspect. Inamin daw mismo ng suspect sa pulis na 4 na buwan na silang magkarelasyon ng biktima. Frequent sila doon na mag-check-in sa hotel na yun. And pag nag-check-in sila, yun nga ang sabi niya is may drug, yung jamming na sinasabi niya is nagda-drug sila. May iba ring tinitignang motibo ang pulisya. Kasi nawawala po yung gamit ng biktima, ang kanyang laptop, cellphone, and yung motor na dala niya doon sa pag-check-in niya. Nabanggit niya is parang yung isang kasama niya na suspect ang gumawa nung lahat nung pagpatay doon sa victim at accordingly ay iginapos nga siya at parang wala siyang ginawa doon at parang nakita niya na yun na nga yung ginawa ng kanyang kasama. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect. Na-omit na lang po ako sa lahat. Pasensya na po kayo. Bukod sa isang naaresto, may 2 tinitignan pang suspect sa kaso. Kakasuhan ang mga sangkot ng robbery with homicide at posibleng masampahan din sila ng kaso sa ilalim ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act dahil sa paggamit umano nila ng iligal na droga. Patuloy ang manhunt laban sa mga suspect at hinihikayat ng Quezon City Police District ang publiko na makipagtulungan upang mabigyan ng hustisya ang biktima. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Pinuna ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang bilyon-bilyon pisong halaga ng flood control project ng DPWH sa kanilang lungsod. May mga itinayo sa mga lugar na hindi naman binabaha at may mga idineklara ring tapos na kahit ginagawa pa rin. Saksi, si Maki Pulido. Umaabot hanggang ikalawang palapag ang baha sa bahaging ito ng Barangay Santa Cruz, Quezon City. Yung dinaranas po namin sobrang nakakatakot. Tsaka alam niyo po yung hindi po kayo makatulog sa gabi. Kaya umasa silang maiibsan na ang baha nang itinayo ang flood control project sa kanilang lugar. Sa boundary ng Barangay Santa Cruz at Barangay Mariblo, Quezon City, 2 pumping station ang itinayo ng DPWH. Magkatapat ang 2 pumping station na to. Ito yung pumping station sa may Barangay Santa Cruz na may project cost na higit 282 million pesos. Sa tapat niya ay isa pang pumping station dito naman sa may Barangay Mariblo na ang project cost din ay higit 282 million pesos. Itinayo ito ng DPWH kahit hindi inaprubahan ng Quezon City LGU dahil hindi sumusunod sa Drainage Master Plan ng syudad. AL Reconstruction Services ang kontraktor ng proyekto. Wala pa po tayong inaaprubahan na pump station kasi po yung flooded area po natin hindi naman tayo coastal. So kung ipapump mo lang siya from one place to another, dililipat lang po yung baha. Ang tingin po naming solusyon is more on detention and retention basins. Inlalang ito sa mga DPWH flood control projects sa Quezon City. Sinusubukan pa naming kunin ng panig ng AL Reconstruction Services ang DPWH NCR, tumanggi munang magbigay ng pahayag. Sa isinasagawang audit ng City Hall mula 2021 hanggang 2025, lumalabas na nagtayo ang DPWH ng 254 flood control projects sa Quezon City na may kabuang halaga na higit 14 billion pesos. Karamihan sa District 4. 5 rito idineklara ng tapos pero kasalukuyan pa rin ginagawa. 23 naman ang hindi mahanap. Habang 41 proyekto ang pare-parehong contract amount o kaya approved budget for the contract. How come na exactly the same ang contract amount, iba-iba po yung projects, iba-iba po yung location, iba-iba rin po yung bidders, iba-iba rin po yung contractors? Ayon kay Engineering Department Head Mark Dale Peral, marami sa mga proyekto itinayo sa mga lugar na hindi naman binabaha. Kapuna-puna rin anya ang ilang proyekto na maraming phases o yugto na na-award sa iba't ibang construction company. Umabot pa nga raw sa 66 phases ang flood mitigation project sa San Juan River na bahagi ng Quezon City. 7 sa top 15 construction companies na binanggit ni Pangulong Marcos, 100 milyon din ang mga proyekto sa Quezon City. I'm convinced that there are anomalous projects. Bilyon ang nasasayang na pera ng bayan dito. At tingin ko, kapag tunay na may commitment, layunin ang mga government officials na resolbahan ang problema ng baha, ay mas maliit pa na halaga sana ang ginastos natin na resolba na natin yan. 141 lang sa mga proyekto ang nasa sumbong sa Pangulo website. Natunton ng City Hall ang 113 na iba pa sa sarili nilang research at sumbong ng mga residente. At di pa natatapos ang paghahanap nila.
Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Sinabi ngayon ng Justice Department na isang posibleng whistleblower ang handang ilantad ang nalalaman niya ukol sa umano'y anomalya sa flood control. At sa Batangas, pinuna ang isang flood control project na kapos umano ang haba ng mga sheet pile. Saksi, si Ian Cruz. Halos 100 million pesos ang halaga ng flood control project na ipinapagawa ng DPWH Calabarzon sa isang private contractor sa gilid ng Pansipit River sa Ayaw-Iyaw, Lemery, Batangas. Sa inspeksyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste, lumabas na wala umanong koordinasyon ng proyekto sa Municipal Engineering Office. Sa aming pagkaalam, siya ay newly at ongoing construction, around 2 weeks. Kaya lang hindi kami na-coordinate, hindi rin kami na-inform na may ongoing na ganitong project, river work. Kasalukuyang binubunot yung isa sa mga sheet pile dito sa Pansipit River kasi may info yung mga local engineering office, gayon din yung iba pang ahensya ng pamahalaan na hindi umano sumusunod sa sukat base sa disenyo yung mga inilagay na sheet pile dito. 12 metro dapat ang haba ng sheet pile ayon sa plano, pero 10 metro lang ang haba ng sheet pile na binunot. May mga naunang 7 hanggang 9 na metro lang. Hinanap ni Leviste ang engineer ng kontraktor pero wala ito sa site. Mga trabahador lamang ang kanyang hinatnan. Yung 12 kung tutusin kulang pa. Kasi pagdating sa project po natin na ito, naka-elevate pa po tayo. Isang kinatawa naman ng DPWH Calabarzon ang nakausap ng kongresista. Ang pinakaunang kailangan gawin ay ayusin yung gawa sa proyekto. Palitan ng mga 12 meters na mga sheet piles. Pero yung sinabi ng representative ng DPWH kanina ay ika-cancel na lang daw nila ang proyekto. Kaya ang tanong ko po kung kinakancel nila, ibig pong sabihin ba ay may problema itong proyekto? Kasi kung inaprubahan nila at nipermahan pa nila yung acceptance ng proyekto at acceptance na 12 meters yung sukat ng mga sheet piles na to, bakit nila kinakancel ngayon? Engineer! Samantala, nakapagpiyansa na ng 150,000 pesos si DPWH District Engineer Abelardo Calalo na inentrap matapos umanong tangkang suhulan si Leviste. Umaasa pa rin si Leviste na papayag maging state witness si Calalo at ilalantad ang nalalaman nito ukol sa umano'y anomalya. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nang hikayat din sa iba pang pwedeng maging whistleblower na lumutang na. We can accommodate whistleblowers. Since we have a witness protection program, they can actually go to the DOJ for this. We will discharge them as state witnesses. They will have to be charged first, then discharge as state witnesses to make sure that the cases are properly documented and that the case build-up goes on properly. Ayon kay Remulla, may posibleng whistleblower na handaan niyang maglahad ng kanyang nalalaman tungkol sa anomalya sa flood control. I have been approached by a lawyer representing a potential whistleblower, and they have told me he's given me an idea of what happened in one of the projects in Central Luzon, in projects worth 5 billion. Ghost projects. Ayon kay Remulla, kabilang ang posibleng whistleblower sa top 15 contractors na tinukoy ng Pangulo. Siya yung lawyer ng isang kumpanya na nasa top 15 na binanggit ng Pangulo. Nagkakaroon ng encashment parang nagkaka-release ng pera ang land bank sa DPWH kahit ang cheque ay nasa pangalan ng construction company. Pero nasa exploratory stage pa raw ang DOJ at inaalam pa kung hanggang saan ang kanyang nalalaman. Sir, dito po sa specific na whistleblower na ito, hanggang sa mga opisyal ng gobyerno, kaya po niya magturo? Ang tingin ko kaya eh. Kaya lang hindi pa tumutuloy, nagbigay lang sa akin ng idea na yung contractor ang kinuha 40%, ang tiga DPWH ganito, na na-encash yung pera sa land bank, kahit na DPWH lang, kahit payable sa contractor. Basta't marami ng mga modus na sinabi sa akin. Inutos naman ni Public Works Secretary Manuel Bonoan na suspindihin hanggang Nobyembre ang pag-aproba ng authority to travel abroad
ng lahat ng opisyal at kawani ng DPWH. Maliban na lang kung dahil sa urgent medical reason ang pag-alis sa bansa. I want everybody to be on board. We are in the process of these mga ongoing investigations from all sectors. Kailangan ko lahat ng mga tao dito na should be available. Nauna nang sinabi ni Bonoan na handa siyang buksan ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN sa gitna ng utos na lifestyle check ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa palasyo, walang exempted kahit ang Pangulo. Lahat ng parte ng ehekutibo ay ready for lifestyle check. Kasama po sa lifestyle check. Pagka po nagkaroon lifestyle check, mauna, mahuli man ang Pangulo, kasama po yan. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Panibago na ng mga away kasadang nauwi sa krimen. Tinutugis po ngayon ang lalaking namaril sa nakaalitan niyang driver sa Cavite. Nasawi ang biktima na magre-retiro na sana sa katapusan ng buwan. Saksi, si Rafi Tima. Parehong bukas ang bintana at tila nagdidiskusyon ng mga driver ng dalawang sasakyang yan sa Dasmariñas, Cavite nitong Miyerkules ng umaga. Sabay silang huminto sa bahagi ng Abad Santos Avenue sa Barangay Salitran 3. Dahan-dahang umandar ulit ang dalawang sasakyan hanggang sa maitinutok ang driver ng pulang kotse sa driver ng puting pick-up at saka humarurot paalis ang kotse. Sa isang video, makikita na ang dugo ang 54 anyos na lalaking driver ng pick-up. Pinagbabaril pala siya ng driver ng pulang kotse. May dalawang putok na magkasunod, tapos yung ugong na sasakyang na humarurot. Mabilis lang. Naisugod pa sa ospital ang biktima, pero hindi na siya umabot ng buhay. Empleyado ng Meralco ang lalaki na ayon sa kanyang katrabaho ay galing sa kanilang opisina sa Dasmariñas at papunta sana sa Ortigas nang mangyari ang pamamaril. Nagpaalam na rin daw siya sa kanilang mga gwardya roon dahil magre-retiro na sana siya. At 31 pa siya na magre-retiro. Ay wala, napakabait no. May parang kasiyahan o happy-happy doon sa main office nila, parang ipaghahanda o salo-salo doon sa biktima. Kaya siya pumasok? Opo. Bago ang pamamaril, na-ospital pa ang biktima at kababalik lang sa trabaho ayon sa malapit niyang kaibigan. Wala talaga. Talagang totoo, hindi siya mahilig makipag-away. Napakabait na tao talaga. Away trapiko ang nakikita ng Dasmariñas Police na pangunahing motibo sa pamamaril. Ito po ay isang insidente po ng road rage po. Ayun po ay base po dun sa mga saksi po, dun sa mga bystander po, dun sa lugar ng pinangyarihan. Sa pamamagitan ng plaka, na-trace sa follow-up operation ng rehistradong may-ari ng pulang kotse. Tukoy na rin daw ng mga pulis ang namaril na driver na nakatira lang sa barangay kung saan nangyari ang krimen. Na-verify po namin sa dating may-ari ng sakyan, tapos itinuro ng dating may-ari yung may-ari ngayon, yung nakabili. Yun nga po na nangangalang alias Jeffrey. Pinuntahan daw ng mga investigador ang bahay nito pero wala nang nakatira. Patuloy ang pagtugi sa suspect. Kanina, nagtungo sa police station ang mga kaanak ng biktima para samahan ng testigong nakakita sa buong insidente para sa pagsasampa ng kaso. Ang isasampa po namin dito ay kasong murder po. Kinukundina ng Meralco ang pagkamatay ng kanilang empleyado at nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng biktima. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa mga kaanak ng biktima para magbigay ng tulong. Nakikiisa rin daw sila sa investigasyon ng mga otoridad at sa paghahanap sa namaril na motorista. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. 10 bahay na nasira sa pagdaan ng buhawi sa Barangay Butacal sa Panay, Capiz. Makikita pa sa video na magpaikot-ikot ang buhawi. Ang ilan po sa mga bahay, nilipad ang bubong. At ayon sa LGU, 3 sityo ang dinaanan ng buhawi. Ayon sa Pag-asa, isa sa mga posibleng dahilan ng pagbuo ng buhawi ay ang naranasan doong thunderstorm. Sinalakay ang isang condo unit na ginawa umanong scam hub sa Pasay City. Arestado ang 2 Koreano pati ang isang umanong Chinese boss na inabutang nag-eempake ng kanyang mga gamit. Saksi, si John Consulta, exclusive. Nang mabuksan ang pinto ng kanilang target na condo unit sa Pasay City. We suspected that this is involved in telecom fraud activity, okay? You are under arrest in violation of the Philippine Immigration Law. You have the right to remain silent.
Huli sa akto ang 2 Koreano habang nag-ooperate ng computer na hinihinalang ginagamit sa pang-i-scam. Sa kabilang kwarto, arestado ang isa umanong Chinese boss na inabutang nag-iimpake na ng kanyang mga gamit. Ayon sa Bureau of Immigration Fugitive Search Unit, isang nakatakas sa dayuhan ang nagturo sa kinaroroonan ng mga suspect. Nagugat itong operasyon natin ito base sa isang complaint na pinadala sa atin ng isang Chinese din na sinasabing nakatakas siya sa isang Chinese boss kung saan sila ay kinukulong, pinoposas at pinipilit magtrabaho sa kanyang scam hub. Nag-i-empake na sila, nakatunog na rin siya at nalaman niya na anytime ay papasukin siya. Kaya nung inabutan natin yung Chinese boss na to ay mukhang paalis na sila. Wala nang inabutang ibang tao sa pinasok na condo units dahil posible raw na una lang umalis ang kanilang mga kasama. Nag-shift na sa guerrilla style na operation. So mas madaling maikuble kung magpapanggap sila na mga magkakaibigan lamang or magkakapamilya sa isang residential unit. At yung pala doon na sila gumagawa ng kanilang mga scam operations. Kumpiskado mga computers at cellphone ng mga dayuhan. Wala pang pahayag ang mga inaresto na nakakulong na sa detention facility ng Camp Bagong Diwa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Pinaghahanap ngayon ang isang kasambahay na tumangay umano ng mahigit 100,000 piso mula sa kanyang amo sa Iloilo City. Sa kuha ng CCTV sa bahay ng biktima, kita ang babaeng kasambahay na umakyat sa ikalawang palapag. At pagbaba, bitbit na niya ang isang plastic bag na hinihinalang pinaglagyan ng 118,000 pesos. Agad tumakas ang babae na ayon sa kanyang amo ay nakilala lang nila online. Nangyari po ang krimen 5 araw lang mula na magsimula sa trabaho ang suspect. Sinubukan ng mga biktima na tawagan ng suspect pero hindi na siya makontak. Wala rin anila ang babae sa bahay nito ayon sa kanyang mga kaanak. Sinampahan na ng reklamong qualified theft ang suspect. Lisensya ng bus driver na nang-araro ng siyam na sasakyan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kahapon. Sinuspindi ng 70 araw ng LTO. Bukod pa dito, inisyuan din nila ng show cause order ang kumpanya ng bus. Hindi bababa sa 10 ang sugatan sa karambola. Ayon sa bus driver, nawalan umano ng preno ang bus. Inaasahan ng LTO na isusuko ng kumpanya ang lisensya ng kanilang driver bago ang pagdinig sa September 4. Pilipinas at Australia, iginit na legal ang katatapos lang na Amphibious and Land Operations o ALON Exercise 2025. Sa closing ceremony, sinabi ni Major General Francisco Lorenzo Jr. ng Philippine Army na hindi laban sa anumang bansa ang pagsasanay, kundi preparasyon para sa anumang banta sa teritoryo ng Pilipinas. Sagot niya ito sa pahayag ng defense spokesperson ng China na kinukonsinti ng ilang bansa ang anilay reckless behavior ng Pilipinas. What we done is within the legal framework of the exercise. And we have not done any wrong. We're doing exercise of freedom of navigation. It is normal for allies and partners to train together, to build interoperability, and certainly normal for allies and partners to exercise within each other's territories. 9 na taong gulang na bata sa Taytay, Rizal na nawala matapos mahulog sa kanal sa gitna ng ulan, natagpo ang walang buhay. Isang mangingisda sa Barangay Santa Ana ang nakakita sa bata kaninang umaga. Agad itong pinuntahan ng Philippine Coast Guard at Barangay San Juan Rescue Team para ma-recover ang katawan. Ayon sa mga otoridad, may mga sugat ang bata dahil sa pagkalunod. Ang pamilya ng bata mismo ang nagkumpirma sa pagkakakilanlan nito. Hindi sila nagbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oid, ang inyong saksi. May bagong format ang men's basketball ng NCAA Season 101. Ngayong araw nagtipon po ang mga university senior coach at team captain ng mga kalahok na universidad kasama si NCAA Season 101 Chairman Melchor Divina. Sa bagong format, hinati sa 2 grupo ang mga koponan sa pamamagitan ng bunutan. Magkakasama sa Group A ang Mapua Cardinals, LPU Pirates, Perpetual Altas, San Sebastian Stags at Arellano Chiefs.
Group B naman ang Benil Blazers, San Beda Red Lions, ang Letra Knights, pati na ang JRU Heavy Bombers at EAC Generals. Ito na rin po ang mga grupong gagamitin para sa NCAA Juniors Division. Abangan po ang muling pagbubukas ng NCAA para sa Season 101 sa darating na Oktubre. Sumabog at nagliyab ang Polish fighter jet na yan matapos bumagsak sa isang runway sa Poland. Patay ang piloto nito ayon sa tagapagsalita ng kanilang gobyerno. Naghahanda raw para sa isang air show ang aircraft at nagsasagawa noon ng acrobatic maneuver bago ito bumagsak. Ayon sa Polish military, walang ibang nadamay sa disgrasya. Pinatasik sa pwesto ng korte ang Prime Minister ng Thailand dahil sa isang ethics violation. Matapos ang suspensyon noong July 2, tuluyan ang sinibak bilang Thai Prime Minister si Paetongtarn Shinawatra. Kaugnay po yan ang kontrobersyal na pag-uusap nila ni dating Cambodian Prime Minister Hun Sen kung saan minaliit umano ni Paetongtarn ang Thai military at nagpakita ng paggalang sa Cambodian Prime Minister sa gitna ng tensyon ng border ng dalawang bansa. Iginagalang naman daw ni Paetongtarn ang desisyon ng korte. Pero giit niya, layon lang niya noon na pahupain ang tensyon at makapagligtas ng mga buhay. Si Paetongtarn ang pinakabatang naging Prime Minister ng Thailand. Ngayon pong buwan ng wika, bida ang mga kasuotang magpapakita ng pagiging Pilipino. At kanya-kanyang forma ang mga estudyante na lumahok sa pagdiriwang ng mga paaralan. Namayani ang kulay pula, asul, dilaw at puti sa kasuotang halaw sa ating watawat. Mayroon ding matatapang na tao tulad daw ng mga katipunero. Hindi naman nagpahuli ang mga kasuotan ng iba't ibang tribo at mga katutubo. Habang may nagbigay pugay din sa mga magsasaka at mangingisdang Pilipino. Ang ilan gawa pa sa recycled materials ang kasuotan gaya ng tinahing banig, may sako at plastic, at di pa syempre mawawala ang literal na pambansang kasuotan natin na barong at barot saya. Hindi na lang po para sa tao ang cable car sa Northern Italy, kundi pati na rin sa mga mansanas. Naisip kasi ng mga magsasaka na gamitin ito para mas padaliin ang paghatid ng kanilang ani pababa sa bodega. Kaya itong magkarga ng mahigit 400 container na may timbang na tig 300 kilo sa loob lang ng isang oras. At sa Seoul, South Korea naman, agaw pansin ang life-size hologram. Hindi na mga K-pop idol kundi ng mga polis. Pinoproject ang imahe sa isang acrylic panel kada 2 minuto mula alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. AI-powered ang mga ito at nakapwesto malapit sa mga bar. Sa loob ng mahigit 2 dekada, naging bahagi na ng tahanang Pilipino si Pia Arcangel. Saksi sa mga mahalagang pangyayari sa loob at labas ng bansa. 2002, naging bahagi ng GMA Network si Pia bilang reporter. Magandang tanghali po. Nakasalo natin sa pananghalian sa loob ng halos 1 dekada. Naging mukha ng pagbabalita tuwing weekend mula 2010 at naging bahagi ng Liga ng Katotohanan mula 2014. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Malilimutan ang pagiging parte ng childhood ng marami ni Ate Pia bilang art angel. Gayon din ang iba't ibang kwentong kanyang inilahad sa mga naging programa sa GMA Integrated News at Public Affairs. Today we feature the brilliant mind. Ang kanyang paghahatid impormasyon hindi na lang sa TV, kundi maging sa online platforms. Ang di mapapantayang kontribusyon sa larangan ng pamamahayag, umani ng iba't ibang pagkilala sa bansa at maging abroad. Ngayong araw, muling pumirma ng kontrata si Pia sa GMA Network bilang anchor ng late-night newscast na Saksi at ng 24 Oras Weekend. Present sa contract signing sina GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., GMA Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso, at Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials Michelle S. Seva.
Nagpahayag naman ang kanyang pagbati at pasasalamat sa pamamagitan ng isang video message. Si GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon. Pia Arcangel is one of GMA Integrated News' most valued personalities. Kaya naman ako at ang buong GMA Network ay nagagalak na nananatili siyang loyal, kapuso for more than 2 decades. Congratulations, Pia, and thank you for your continued dedication and excellence. Minsan, ang saksi, hindi napapansin. No? Pero ang kahalagahan niya, yung audience niya, maraming decision makers. To address that audience, on one hand, a different audience on the weekends, parang tinatahi ni Pia yung kabuuan ng mga iba-iba nating manonood. Kaya isa akong tagahanga ni Pia at nagpapasalamat sa pagkakataon, Pia, napasalamatan ka dahil isa kang ehemplo ng tunay at inaasam-asam na kapuso. You are the ideal. You personify it, exemplify, and you make us all proud. We are very grateful na minabuti mong manatiling kapuso. GMA Integrated News is grateful for Pia, no? Especially for the hard work, the dedication, no, that she placed as our news presenter for Saksi and 24 Oras Weekend. In this fast-evolving media landscape, no, you stand out to become a multi-platform journalist, seamlessly transitioning from TV to digital, tas TV ulit, no? So maraming salamat, Pia, for all the things that you have done for us, especially for the coverage, no? Inalala naman ni Pia kung paano nagsimula ang kanyang karera sa Kapuso Network. 23 years that I have spent at the newsroom and I couldn't be happier. Napakarami ko pong natutunan dito sa GMA. Sabi nga po ng mga teacher ko noon nung nag-aaral pa kami, parang always make sure you go to a workplace where you will be happy. And that I have found here in GMA. Nagpasalamat si Pia hindi lang sa GMA Network, kundi sa lahat ng mga sumuporta sa kanya. For me, it's actually not just a workplace, it's family, it's a home. I've been so lucky to work with such great bosses, great peers, na ang dami kong natututunan sa kanila, and we uphold the same values. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Sir Oli, for continuing to give me the trust and support. And I promise, susuklian ko po yon ng paglilingkod sa bayan at ng mas malawak na misyon, sir. Thank you very much. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Muli po sa GMA Network at sa inyo po mga kapuso ang aking taos-pusong pasasalamat. At salamat din po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Proud to be kapuso para po sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.